But you sure are, and always have been, our own little Miss Marvel. Welcome back to M-Stream. Narito na ang Tagalog breakdown ng season finale ng ating Miss Marvel. Ano-ano kaya mga Easter eggs, references at hidden details na nalagpasan mo sa Miss Marvel Episode 6? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ating pag-usapan lahat ng mga sorpresa dito at ang maaaring misteryosong kalaban sa likod nito. Makikita natin si Bruno na tinutulungan si Cameron. Sa comics, ang kapangyarihan ni Cameron ay tinatawag na bioluminescence. At sa episode na ito, halos magkahawig sila. At sinabi na ni Kamala ang kanyang sekreto sa buong pamilya niya. Nightlight. Oh my god! Are your powers limitless? Or do you have to recharge? Matapos malaman ng buong pamilya, syempre, nag-alala ang kanyang tatay na baka siya ay masaktan o masugatan. Pero sinabi ito ng kanyang nanay. And we trust her, right? Nakabaligtaran ito sa unang episode. No, I don't trust you. Of course she does. No, I don't. At maya-maya binigay ito ng kanyang nanay na kung saan ito ang kanyang magiging superhero costume. At dito na nakigulo ang DODC. Imbis na tulungan nila ang ilang kabataang may kapangyarihan, tinatrato nila sila bilang kriminal. Nagsimula sila magplano gamit ang napaka-creative na abilidad ni Kamala. Dito nalaman ni Cameron na patay na ang kanya nanay na si Najma at tuluyang nagalit si Cameron sa DODC at siya namang tinulungan ni Kamala. Makita natin ang isang repulsor cannon na kamukha ng nasa pelikulang Incredible Hulk at nag-umpis na nang bumawi si Kamala at gumawa ng malalaking kamao at mga habang braso. Sa comics, kaya niya magpahaba, magpalapad o baguhin ang kanyang katawan. Sa episode na ito, medyo binago nila ito at nagawan pa rin nila ng paraan para maihalin tulad sa comics. Nawala ng kontrol si Cameron at kung hindi dahil kay Kamala, baka maging kalaban din siya gaya ng nasa comics. Sa kanilang tahanan, doon na ikwento ng kanyang tatay ang kahulugan ng kanyang pangalan. Always have been, our own little Miss Marvel. At tayo ay napunta makalipas ang isang linggo. At mayroon tayo ditong isang bagay na nagkumpirmadong mutant sa loob ng MCU. Kamala, there's something different in your genes. Ano yung bagay na yun? Like a mutation. At may kinig natin ito. Ito yung opening theme ng X-Men Animated Series. At ito rin yung nadinig natin sa pagpasok ni Professor X sa pelikulang Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Isa lang naman ito sa mga bagay na magpapaalala sa atin na ang mga mutants ay nasa loob na ng MCU. At binigyan tayo ng post-credit scene na maaaring kumonekta kay Shang-Chi at sa susunod na pelikula ni Captain Marvel. Nagsimula ito kay Kamala at biglang tumunog ang kanyang mga bands gaya na nangyari sa Ten Rings. What is it? A beacon. We're sending a message. Tandaan natin na ang sinabi nila dito ay noong ginamit nila ang Ten Rings, naglabas ito ng parang senyas o signal pero hindi nila alam kung para kanino yon. At sa episode na ito, may ilang clues na tayo. Nakita nila ang mga bands sa isang templo ng Ten Rings at nadinig natin na may dalawang band. He said we would need two. Ang unang bangles or bands ay suot ni Kamala at sa tingin ko ang isa pa ay ang Ten Rings. Maaring ang Ten Rings at ang bands na ito ay galing sa ibang dimension. At ang sinyas na ginagawa ng Ten Rings ay siyang tumatawag sa maaaring banta mula sa ibang dimension. Teorya lang yon. Pero may isa pang clue na mas malalim ang koneksyon kay Captain Marvel. Nagpalit si Kamala at Carol Danvers. Nangyari rin ito sa comics sa lalaking version ni Captain Marvel noong siya ay nasa loob ng isang dimension na puno ng antimatter na tinatawag na negative zone. Sa tuwing pinagdidikit ni Rick Jones ang dalawang bands, siya at si Captain Marvel ay nagkakapalit. At sa tingin ko ang Ten Rings at ang mga bands ay galing sa negative zone at ang isa pang bands ay nandun pa rin. At maaring talakayin ito sa pelikulang The Marvels kung saan iimbestiga ni Carol ang sinyas na ginagawa ng Ten Rings at maaring puntahan din niya ang negative zone upang hanapin ang iba pang bands. Gagamitin niya yun upang magpalit sila ni Kamala. Siyempre, kakailanganin ni Carol ang tulong ng sword na nakita natin sa WandaVision
At sa WandaVision, nakita natin si Monica Rambeau na nakikipag-usap sa isang squall upang isali siya sa misyon. I was sent by an old friend of your mother's. He heard you've been grounded. Si Monica yung batang nakita natin sa unang pelikula ni Captain Marvel. At ngayon, kailangan din ni Carol si Monica upang hanapin si Kamala at pigilan ang anumang banta ang mayroon doon. Isang banta na sobrang lakas na halos kaya nitong burahin ang buong kalawakan, gaya ni Annihilus. Teorya lang ito pero isa siya sa mga may potensyal na maging kalaban sa pelikulang The Marvels. At yan ang ilan sa mga nakitakot na pansin ko sa season finale ng Miss Marvel. Don't forget to check out my other videos. Marami pa akong projects na paparating. Leave a like, subscribe ka na upang hindi mo malagpasan ang mga video tulad nito. Dito lang yan sa M-Stream. Thanks for watching.